Digong. Ano ba itong kay Digong, mga kababayan? Harry Roque. Si Harry Roque, mga kababayan, sinipa na po ni Digong bilang isang tagapagtanggol, o sa madaling salita, niligwak na. Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, kabahan po kayo dito, mga DDS, pag si Harry Roque ay bumaliktad at magiging whistleblower yan at sabihin niya na sangkot si Digong, tumanggap ng ganito, tumanggap ng ganyan, kasi House Speaker yan ni Digong noon. Ito po, mga kababayan, nakapasok lang ng balita. Harry Roque, inordiran na ni Digong na pauwiin ng Pilipinas at hindi na mangialam sa kanyang kaso. Naku po, pinaalis na ni Digong. Ito po, mga kababayan, Diyos mio Marimar, antayin ninyo, mga kababayan, pag si Harry Roque ay bumaliktad. Ito, mga kababayan, according dito sa Daily Tribune, Daily Tribune post po yan, Digong and Roque. Ito po, Digong drops Harry Roque, go home. Ayan ang sabi, basahin ko lang po itong post ng Daily Tribune. Break it to me gently. Harry Roque is not wanted by Duterte or anyone near him. From the former president would prefer Mr. Roque stop interfering and return to the Philippines where his talents and troubles are better suited. Where at least Boeing is accepting him. This was made painful clear by Duterte's lead counsel Nicolas Kopman in an interview that should ended the fantasy once and for all. Duterte lead counsel also exposed Roque supposed crazy attempt to sue the Dutch government while begging them to release Duterte. Embarrassing. Nakakahiya daw. From day one, Roque has undermined me and misled the public. Sabi ni Kopman. Minaliit daw ni Kopman, ni Roque si Kopman. Umpisa pa lang daw. Kasi ang sabi ni Roque, magaling siyang abogado at siya ang makakapagpauwi kay Digong nyo. So ngayon, nagsalita na po si Digong. Wag na daw mangialam si Roque at umuwi na lang daw ng Pilipinas. Nasa kanya na daw yan kung tatanggapin siya ni Boying Rimulya. Hindi pagkatapos gamitin si Roque, si Roque pagkatapos pagtabuyan na buong buhay niya, support siya sa puon niya. Sabi ni Aima Laiko. Ayan, Aima Laiko. Kaya nga ang sabi, mga kababayan, si Digong sinipa na po si Harry Roque. At ang sabi nga ng kanyang abogadong si Nicolas Kopman, ayaw na daw ni Digong kay Roque na mangialam pa sa kanyang kaso kasi nakabigay lang daw ng trouble. Ito, first and foremost, Roque has undermined me and misled the public. Ayon kay Kopman. So ang sabi daw ni Digong, umuwi ka na, Roque. Huwag ka nang mangialam sa kaso ko, nakakahiya. Ayan po, mga kababayan, nag-post agad si Harry Roque. Statement of Attorney Harry Roque, July 30, 2025. My support to the Duterte legal defense continues. There is no truth that I have interfered in the case of I have given statement that might affect the defense legal strategy in the International Criminal Court or ICC. As a loyal foot soldier of the Duterte, I have no wish but to bring the former president back to the Philippines alive. And like many Duterte diehard supporter, I feel a sense of frustration on the pre-trial detention of our beloved president. Kaya nga sa totoo lang, mga kababayan, wala na. Si Duterte mismo nagsabi, umalis ka, wag kang mangialam sa kaso ko, umuwi ka ng Pilipinas, harapin mo ang problema mo. Kasi nakakaano siya ng trouble, mga kababayan. Alam nyo kung bakit? Sa totoo lang, si Duterte, ilang beses na nawagan na huwag manghimasok ang mga supporter sa kaso niya kasi mangyari dyan, dagdag lang yan sa kaipitan ni Digong doon. Unang-una,
Alam nyo ang unang ginawa dahil sa impluensya ni Roque, ni Maharlika, ni Sara at iba pa? Yung pagsira ng account or social media ng isa sa mga judges sa ICC. Yung binatikos nila si Julia Mutok, yung blonde, di ba, yung blonde na judge. Pinutakti nila, binastos nila yung social media. Inano nila, in-spam nila. Kaya sa tingin ninyo, makakatulong yun para makalabas si Roque? Hindi. Makalabas si Duterte, hindi. Pag-iinitan lalo ni Julia Mutok na isa sa mga huradong binastos, binaboy nitong mga putang inang bobong DDS na instead makalaya, no, makalabas itong si Digong, mas lalong nakukulong at pag-iinitan doon sa loob. Di ba? At isa pa, katulad nito ngayon, instead na gumawa ng rason itong abogado ni Digong na binayaran ni Digong kasi nga magaling, sumasawsaw itong si Roque. Isa din yan sa kadahilanan. Alam nyo, kung hayaan lang sana ni Roque, o kung sino pa, na abogado ni Digong ang gumalaw, makakalaya si Digong. Ang problema lang kasi, kung ano ang aksyon ni Kaufman, kung ano ang aksyon ni Jacob, kinukontra ng mga putang inang nagpapanggap na matalinong abogadong DDS. Diba? Kung magaling pala kayo at bobo pala yun si Kaufman at kasama ni Kaufman, ba't hindi na lang kayo ang nag-abogado kay Digong? Diba? Kasi lahat na lang ng hakbang ni Kaufman kinukontra ni Roque. Diba? Kasi bayaran nga daw, bayaran. Siya daw, hindi daw siya nagpapabayad kasi mahal daw niya. Si Digong. Putang ina, paano ka ba naman kukuning abogado ni Digong kung ikaw nga mismo may kaso, hindi mo maayos-ayos yung problema mo? Diba? Diyos mio, Marimar. Ay, diba? Zoe, Miguel Love shoutout po. Pumapapil kasi, maabswelto na sana si Digong kung walang humaharang. Kasi pag gumawa si Kaufman ng aksyon, pag gumawa si Kaufman ng ang sabihin, mali yan, hindi ganun yan, hindi ganun yan. Kaya tignan nyo, nakita nyo na ang consequences ng pambababoy ni Harry Roque kay PBBM? Instead na lumuhod ang legal counsel ni Digong kay PBBM para pauwiin si Digong kasi putang ina matanda na mamamatay na, makapal pa rin ang mukha nitong mga putang inang DDS. Akala mo naman, kamag-anak nila si Digong. Ang tataas ng mga pride. Instead na lumuhod kayo sa harapan ni Marcos para buksan niya ang pinto ng Pilipinas at doon magkaroon ng interim release si Digong, ang kakapal ng mukha. Kaya nga sabi ni PBBM, mag-reconciliation. Reconciliation. Alam niyo reconciliation? Magbati-bati na, magkakaisa na. Pero anong hamon ng mga putang inang DDS? Si Bongo, si Bato, si Roque, si Robin. Magkakaisa lang kung pauwiin mo si Digong. Sila pa yung matapang na instead na sila yung magpakumbaba. Kasi sila yung nangangailangan. Pero anong ginawa na? Binaboy nila si Marcos. Meron silang mga kondisyones. Diba? Saan kayo nakakita? Bibili ka ng bahay tapos ikaw pa yung mag-adjust, may-ari pa yung mag-adjust? Saan ka nakakita? Diba? Nagbenta ka ng gulay, yung may-ari pa ang mag-adjust? Ikaw ang namimili, ikaw magbuot-buot sa presyo? Diba? Piruin mo ang benta. Halimbawa, nagbenta ako gulay. Halimbawa, nagbenta si PBBM ng gulay. 50 per tumpok. Tapos bibili si Sara, si Roque, si Bato, si Bongo. Wag na yang BBM, hindi na 50, 20 na lang, okay na yan. Ubusin namin lahat, 20 na lang. Di ba? Alam nyo yung kayo dapat yung tatawad ng tatawad, pero kayo yung nauuna. Di ba? Diyos mio, Marimar, tignan nyo ngayon. Unti-unti na ni Digong pinapalayas yung mga putang inang bobong supporter na nagmamatalino. Na sarili na nilang problema, hindi nila marisolba. Tingnan nyo, mga kababayan. Mali ba ako? Tigilan nyo kasi yan. Nangingialam kayo. Meron na ngang abogadong binayaran, pero kayo, tumatayo kayo na kayo yung abogado. Hindi naman kayo nakakatulong. Tignan nyo ngayon.
Sabi ni Nicholas Kaufman, according sa Daily Tribune post, Digong drops Harry Roque hard go home. Di ba? Pinauwi na ni Digong. Ayaw na ni Digong kay Harry Roque kasi daw nangingi alam na meron ngang abogadong binayaran, nagpi-feeling magaling. Ayan na, ligwa ka na. Pero take note mga kababayan, sa damor na pag-initan ni Kaufman at ni Digong si Roque, baka darating ang panahon na itong si Roque babaliktad. Kung si Jaime nga nagpaka-plastic doon sa kakadikit kay Sara, baka si Roque lalakasan na ang loob. PBBM, wag nyo akong ikulong. Ako na lang mag-star witness. Ako na lang ang aamin. Sangkot si ganito niyan, sangkot si ganyan yan. Saan kayo maniniwala? Sa akin na spokesperson niya noon, nagtrabaho mismo sa kanya, or sa mga hula-hula lang ng iba? Tandaan ninyo, may possibility na si Harry Roque babaliktad kay PBBM to. Kapalit ang hindi pagkakulong pero maging star witness siya. Magagamit si Roque sa biktima ni Duterte. Kasi nung panahon na pina-implement ni Digong ang AGK or War on Drugs, worker si Harry Roque ni Duterte. May possibility pa na si Roque ang magbulgar niyan. Balang araw, hanggat inaaway ni Kaufman si Roque, biglang babaliktad ito. Good luck, DDS. Nga kayong lahat. Siyempre, kung ako ba naman si Roque, burido na ako. Hahayaan ko ba makulong ako? Sa kasalanang hindi lang naman ako ang nakinabang, lahat naman kami, pero ako yung sasagot. Yan ang nasa isip ni Roque. Siyempre, abogado ka. Ako mananagot sa Pogo, pero ang daming nakatanggap ng pera mula sa Pogo, hindi lang naman ako, ba't ako lang pinag-initan? Mag-star witness ako, damay-damay na to. Di ba? Ganun yan, mga kababayan. Imposible naman kung si Harry Roque, spokesperson lang nakatanggap. Paano pa yung mga malalapit? Di ba? Imposibleng hindi alam ni Harry Roque yan. Di ba? Kung ako kay Harry Roque, baliktad ako. Hindi ako makulong, pero mag-star witness ako. Di ba? Ay, Diyos ko. So, yun lang mga kababayan, yung ating reaksyon ngayon. Si Digong, pinapa-uwi na si Roque at wag daw mangialam sa kaso niya, according kay Kaufman. Baliktad ka na, Roque, kanta mo na, hindi ka pa makukulong. Imposible naman, sa laki-laki ng Pogo, spokesperson ka lang, nakatanggap ka. Imposible naman yung malapit talaga kay Digong, walang natanggap. Kakaiba. Paano napirmahan ni Digong at nagawang legal yang Pogo na illegal kung walang kickback dyan? So yun lang mga kababayan, speaking of kickback. Dito tayo.